A day with my high school alma mater, Bangkal Integrated School, former May Kawayan National High School, Bangkal Extension. Halika kayo at samahan niyo ako. Naimbitahan nga ako na maging guest speaker sa recognition, kaya ayan yung speech ko, pinaghandaan ko talaga. And eto yung napili kong isuot, my favorite apparel ng Aubrey's Boutique, ayan, pink and cream na yan. At syempre, tinaroon ko na rin ng favorite sandals ko from Matthews para naman very kagalang-galang talaga ang arrive natin today. At ayan nga, papunta na kami sa aking makeup artist sa Marilao. At syempre, pinagdadrive na naman ako ng aking very supportive na husband. At ayun, malapit na nga kami kay Kuya Harold. Ayan, Harold Leharte. Makeup studio, siya talaga yung nag-aayos sa akin ever since. Kasi feeling ko kapag inayusan niya ako, talagang nagiging magandang hindi ko inakala ang kinalalabasan. At ayan na nga. And in 3, 2, 1, oh, pakak. Ayan na, diba? Very kagalang-galang lang kasi ang request ko kay Kuya. Sabi ko, pang guest speaker, arrive lang ang datingan. At eto na nga, sumaglit lang din kami mag-asawa sa SM City Marilao dahil may kailangan lang bilhin. At syempre, nag-snacks din ako from Bread Talk. Galing pa yan kay Mama Eva dahil wala pa kaming kain. Kailangan may laman kahit konti ang tiyan. So, hinihintay ko lang sa parking ang aking mahal na asawa. At dadaan lang din kami sa Deca Homes kina Mama at Papa kasi gusto raw akong makita ni Mama bago kami pumunta sa Bangkal Integrated School. At ayan na nga sila, hindi kasi sila makakasama sa amin. At papunta na nga kami sa school, nakakatuwa. Kasi eto yung daan na, ayan, lagi lang ako dyan naglalakad dati nung high school. Nakakatuwang balikan at ang laki ng ipinagbago dahil mas lumawak yung school namin. Kasi pati yung elementary nasakop na yung space dahil integrated school na nga ito. At eto, nakita ko yung mga awardees. At syempre, eto, na-meet ko na yung mga teachers ko. Yan yung first year advisor and second year advisor ko na nag-invite sa akin. Ang Ma'am Cecil Burigas at Ma'am Amalia Unsay. At ito yung asawa ng fourth year advisor ko na na-promote na nasa division office na ang Ma'am Cindy Oliva. And nakakatuwa pa, nakita ko rin ang iba kong mga mentors noong high school. Ang sarap lang balikan kasi after ilang years nakakatuwa, ganun pa rin hindi sila tumatanda. At syempre medyo nagulo yung buhok ko. To the rescue uli ang aking asawa at sinuklayan pa ako. Eto na nga, magsa-start na ang aming processional. Inescortan ako ng napakabait na principal, ang Sir Genaro Relente. At ayan na nga, pumasok na rin ang bandila at sagisag ng paaralan. Nakakatuwa yung mga ganitong moments kasi very nostalgic. Nagsalita na rin ang principal at syempre ayan, nakaabang na yung asawa ko dahil videohan niya raw ako. Ito yung speech ko. Maya-maya after this short vlog, ilalagay ko yung buong speech ko. Nawa, panoorin ninyo. And this time, awarding ceremony na nga ng mga awardees ng mga mahuhusay na bata. Bakit hindi mahuhusay? Sila lang naman ang mga awardees sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, pinaghusayan talaga nila. Nakakatuwa kasi after 13 years, yes, few years back, ganyan din yung pinagagawa ko sa buhay na nag-aaral ako. Hobby ko kasi dati ang mag-aral. Kitang-kita ko ang kaligayahan sa mukha ng mga mommies. Talaga namang proud na proud sila sa kanilang mga anak. Ayan, no? O, diba? Nakakatuwang makita ang kanilang mga mukha. And this time, pangwakas na pananalita na nga ng head teacher ng school. This time, recessional na. Yes, ito na yung paglabas ng mga panauhin, mga guro, mga magulang, at mga mag-aaral. And of course, after that, walang sawang picture taking. Nakakatuwa yung naka-brown si Ate Neng. Nakita ko uli siya kasi sa kanya kami bumibili ng pagkain sa canteen before. At syempre, eto pa, mas marami pang picture taking kasama ang mga awardees, kasama ang mga mag-aaral, at kasama rin ang iba pang mga teachers. At hindi lang yan. Meron pa nga more picture taking pa, oo. At maya-maya lang may hahatakin ako, may nakita kasi ako, eto, shout out kay Sir Marvin ng Learning Body Facebook page. Ayan, syempre nagpicture din kami. At eto pa, may nagpa-picture pa ulit, di ba? Ang saya ko ng araw na yan. Ang dami-dami kong picture sa cellphone at sa cellphone din ng mga nagpa-picture. At hindi lang yan, meron din akong na-meet. Ayan nga pala, teacher din yan, si Ma'am. Etong estudyante ko, ang laki niya na, di ba? Halos kasing laki ko na. Ibig sabihin,
tumatanda na talaga ako kasi yung mga naging estudyante ko, halos kasing laki ko na mga dalagat binata na. At ayan, inimbitahan ako sa office dahil may simple nga salo-salo raw na ipinaghanda nila. Pero hindi ko na isasama kasi baka magutom lang kayo. So, thank you so much po. At itutur ko kayo ng very slight lang. Ito yung school namin. Ang laki ng pinagbago. Yung building na yan, wala yan dati. At eto nga yung covered court. Dati binabahayan eh. Pero ngayon, ang laki na ng itinaas. Yung yellow na yan, dyan lang kami nung high school. Fourth year high school. Pero yung iba pang malaking building, wala pa yan nung nag-aaral ako. And there you go. Ayan na. Kasama ko yung teachers ko. Tinuro nila ako kasi raw nagbago na yung itsura ng school. At oo nga, eto wala to dati. Sa elementary dati to. This time, tingnan ninyo, kasama ko na yung mga teachers ko. Hi! So this time, nandito ako sa alma mater ko, Mikaw Ayan National High School, Bangkal Extension. This time, it's Bangkal Integrated School, and I'm proud to present to you all my previous teachers. Here they are in 3, 2, 1... Learn English with Teacher Aubrey! Thank you so much! Hi! So this time, tapos na akong mag-guest speaker. Thank you so much to Bangkal Integrated School. I had so much fun. At very nostalgic yung feeling na babalik ka sa alma mater mo. So thank you din sa aking mahal na asawa sa pag-assist sa akin, sa pag-video, pag-photo sa akin. So ayun. Thank you so much! Bye! So it's a gift for me from Bangkal Integrated School. Thank you so much. So let's open this. So ayan, I got a new scarf. And thank you so much for this new scarf. And this time, pakinggan na ninyo ang aking speech. Thank you! Hayaan ninyo na ipakilala ko sa inyo ang magpapakilala ng ating panauhing tagapagsalita. Isa sa masipag at nagsisilbi ng kahusayan, pinuno ng Departamento ng Matematika at chairman ng ating programa. Walang iba kundi si Ginang Amalia M. Unsay. Isang mapagpala at ligtas na araw po sa ating lahat. Isang karangalan na ipakilala ko ang ating panauhing tagapagsalita. Ipinanak siya noong ika-24 na Agosto, 1975 sa Bayugo, Mekawayang, Bulacan. At kasalukuyang naninirahan sa Chaong Giginto, Bulacan, kasama ang kanyang asawa, si Yena Yorel B. Badagwas. Ang kanyang mga magulang ay sina Seriaco H. Bermudez at Josephine Y. Bermudez. At mayroon siyang 4 na kapatid na sina May Bermudez Palomo, Kep Y. Bermudez, Miles Y. Bermudez, at Ken Y. Bermudez. Nagsimula siyang mag-aral noong 2001 hanggang 2007 sa Bayugo Elementary School, kung saan siya ay nagtapos bilang class valedictorian. Nagpatuloy naman siya sa sekundarya sa Mekawayan National High School, Bangkal Campus. Mula 2007 hanggang 2011 at nagtapos bilang isang First Honorable Mention. Taong 2012 hanggang 2016, nagtapos siya ng kursong Bachelor of Secondary, Major in English sa Polytechnic College of the City of Mekawayan. Sa panahong iyon, tumanggap siya ng iba't ibang pagkilala tulad ng Leadership Awardee at naging Consistent Dean's Lister. Bukod dito, nagsilbi rin siya bilang Editor-in-Chief ng Scribes, ang pahayagan ng paaralan, noong 2014-2015. Siya rin ang naging Pangulo ng College Student Government noong 2013-2014. Matapos ito,
Kumuha at nagtapos rin siya ng kursong Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision sa Governor Andres Pascual College mula 2018 hanggang 2022. Sa kanyang professional na karanasan, nagsimula siya magturo bilang elementary teacher sa Marymount Professional Colleges mula 2016 hanggang 2017. Matapos ito, nagpatuloy siya bilang Teacher 1 sa Department of Education, Pantoc Elementary School mula 2018 hanggang 2022. Sa kasalukuyan, ginagamit niya ang kanyang galing bilang content creator at online English teacher sa pamamagitan ng Facebook at YouTube, kung saan ang kanyang programa ay tinatawag na Learn English with Aubrey. Learn English with Teacher Aubrey. Mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Mga panauhin, mga kapwa ko guro, mga magulang at mga minamahal naming mag-aaral, atin pong salubungin ng masigabong palakpakan ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita, Aubrey Bermudez Badaguas. Maraming salamat po. Pwede na po kayong maupo. Ayan. Thank you so much din po, Ma'am Ami. Ma'am Ami Unsay, sa talagang nakakatunaw ng pusong pagpapakilala. Actually, siya po yung aking second year advisor, second year Lawan, way back 2008 to 2009. Ayan, nakakatawa ng puso, nakakatuwa, no? Very nostalgic yung dating sa akin kasi ilang taon na lumipas, nandyan din ako sa kalagayan ninyo. Isa pong maalab na pagbati sa lahat ng sumasaksi sa natatanging okasyon na ito sa ating mahal na punong guro ng paaralan, sa mga guro, ayan, sa atin pong mga guro, hello po sa inyo, sa atin pong mga bisita, mga magulang, mga guardians, mga kaibigan at kakilala, at sa inyong mga mag-aaral, mga anak ko na rin, natatanggap ng gantimpala at pagkilala, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang totoo niyan, hanggang sa pagkakataong ito ay nag-uumapaw pa rin po talaga yung kagalakan sa puso ko. Totoo po yun. Kung bakit ako yung napili na magsalita sa harapan ninyo. Kasi sa totoo lang, for me, wala naman kasi talaga akong maipagmamalaki tungkol sa sarili ko. Totoo po yan. Wala naman kasi akong nagawa na ako lang. Lahat ng ako at mayroon ako, ang tanging may gawa lang po niyan ay ang makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos. Lahat po ng kapurihan ay tanging sa Kanya lamang. Pero dahil nabigyan na nga po ako ng pagkakataon na maging tagapagsalita, ay minabuti kong pag-isipang mabuti yung mga bagay sa buhay na dapat ninyong malaman. Ano po? Bilang isang matagumpay na mag-aaral. Nitong mga nakaraang araw, sa totoo lang, hindi na talaga ako mapakali. Walang tigil sa pag-iisip ang utak ko. Sabi ko, ano nga bang dapat kong sabihin sa kanila? Ito na nga. Bumahana ng ideya sa isipan at sa utak ko. Sa pag-apa ko uli rito sa paaralang ito, na dati ay May Kawayan National High School Bangkal Extension, alam niyo po ba, 13 taon na pala, 13 years na pala, ang mabilis na lumipas mula noong nasa kinatatayuan niyo ako. Ganyan din ako, nakikinig sa tagapagsalita at talaga namang excited kasi may medal uli ako, maa-awardan uli ako. So ayan, I'd like to take this opportunity to say hello din sa mga advisors ko. First year high school, si Ma'am Cecilia Borigas, hello po. Second year high school, yung nagpakilala sa akin, si Ma'am Ami Unsay. Third year ako, hindi nyo na naabutan, si Ma'am Josephine Lejano. Fourth year ako na nasa division office na, si Ma'am Cindy Oliva, ang may bahay po ng Sir Abel. Sila po ang mga naging advisor ko from first year to fourth year. At syempre, pati na rin sa lahat ng mahuhusay
subject teachers, alam niyo kanina pagdating ko sabi ko, hala, hindi sila tumatanda, bakit ganun? So totoo po yun. So nakakatuwa na ganun pa rin kung ano yung umalis ako dati dito. Ayan, hello po sa inyong lahat. So this time, mahal kong mga awardees, mga magulang, hayaan niyo po muna nga, kwentuhan ko kayo, maikli lang po ito, promise. Tungkol sa naging ako, sa naging Ate Aubrey, sa naging Teacher Aubrey, nung nag-aaral pa lang ako. Simple lang po yung buhay namin, na mayroon kami ng pamilya ko. Pero alam niyo po, proud po ako talaga na mahirap lang kami dati. Ngayon nakakaraos. Kasi naging dahilan yon para mas galingan ko sa buhay. Isang kahig at isang tuka lang po, sabi nga nila, ano po? Isang mahusay po na karpintero ang tatay ko. At isang housewife na naging labandera, naging katulong, naging janitor, naging street sweeper ang nanay ko dahil kailangan niyang tumulong sa tatay ko. At ayan, syempre, 5 kaming magkakapatid, kailangan na tumulong talaga, ano po? O, sino ba rito ang 5 rin silang magkakapatid? Taas nga ng kamay. O, nahiyaw yung may ilan, ano? O, di ba ang dami natin, no? Pero huwag kayong mag-alala, masayang maraming magkakapatid. Maniwala kayo. Pero lalo na pag nagtatagumpay na sa buhay, mas masarap ang pakiramdam. Lahat ng hirap na dinanas namin nung panahong nagsisipag-aral pa lang kami magkakapatid, hanggang ngayon, sariwa lahat yun sa isipan ko. At alam nyo ba, napakasarap balik-balikan ng mga ganong alaala kasi mapapangiti ka na lang talaga. Naranasan ko pa noon na kapag papasok si mama ko sa paglalabada, yung bayad lang noon 300 pesos. Ang katumbas noon, tambak-tambak na labahin. Alam nyo ba, siya ang labandera. Ako naging planchadora. Sa dami ng polo, pag natuyo sa hapon, lahat yon paplansyahin ko. Kaya magaling ako magplansya. Natutuwa ko doon. Ano po? Kaya nakakatuwa lang na maalala yung lahat ng mga bagay na nangyaring yun. Kasi motivation sa atin yun, ano po. Sumapit din kaming magkakapatid sa pagkakataon na ang ulam lang asin na may mantika, o diba? O minsan siswertihin kasi naka-adobo. Pero hindi talaga adobo yun, ini-imagine lang namin kasi toyo lang talaga yun. Ano? Kung minsan kaping mainit, sapat na para malamnan at mainitan ng sikmura bago pumasok sa eskwelahan. Tapos hindi rin ako agad nakapag-college nung gumraduate ako ng high school. Kasi kailangan munang makatulong sa pamilya. Kaya sa edad ko na 15 anyo, sino rito ang mga 15 years old? Taas ang kamay. Ayan, no? Alam niyo, nung kaedad niyo ako, nagtrabaho ako 1 year noon kasi kailangan kong tumulong sa family ko sa isang tutoring center. Kaya hindi agad ako nakapag-college. Ano po? Saka na ako nagkolehiyo after nung 1 year na yon. College na ako, madalas walang baon. Mula Bayugo hanggang Polytechnic College of the City of May, Kawayan, nilalakad back and forth kahit gabewang na ang baha doon sa amin sa Bayugo. Kaya rin siguro malalaki ngayon yung mga binti ko dahil nga batak ako sa paglalakad. Tapos sige, aral pa rin. Dumating pa sa point na 6 months kaming walang kuryente noon. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, totoo yun, talagang ang daing okasyon sa buhay, kandila lang talaga kami sa bahay. Pero alam ninyo, lahat ng yon ay masasabi kong sobrang worth it. Oh my God, naiiyak ako, naaalala ko lang. Pero sobrang worth it nung ganong moments sa buhay, promise. Ayan. Lalo na yung hirap ng mga magulang ko, para sa amin, lahat yun worth it kasi sinuklian din namin ang pagsisikap, magkakapatid. Ano, alam nyo ba dati, na dumating pa sa point yung parents ko, pinapahiya lagi yung sila kasi wala kaming pambayad ng upa sa bahay. Pero ayun nga, nakaraos naman. Nakaraos naman. At sa awa ng Diyos, itinulot niya na mapagkalooban ko yung parents ko ng sarili na nila ngayong bahay at lupa. So, ayan. Salamat talaga sa Diyos, no? Bait-bait niya, no? So, ayan na nga. Tapos na yung kwento ko tungkol sa history ko. Eto na tayo. Wait lang. Pupunasan ko yung luha ko. Sayang yung makeup. Ayan. Katulad ninyo, competitive din ako dati. Contest dito, contest doon. Sali dito, sali doon. Kasi ganun daw talaga kapag student achiever. Diba? Madaming gustong makamit at patunayan. Hanggang sa magkolehiyo, puro aral pa rin ang ginagawa ko sa buhay. Kahit hindi ko nakuha yung kursong gusto ko,
Alam nyo ba, pangarap ko kasi talaga dati maging artista. Biro lang, biro lang. Pero hindi, pangarap ko talaga dati mapanood ang sarili ko sa television bilang isang broadcaster. Kaso hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko, ano? Kaya siguro, ayan, nauwi ako sa pagiging isang guro. Kaya minabuti kong pumasok sa local college ng atin pong municipality na Polytechnic City of the College of May Kawayan. At sa awa ng Diyos, nakatapos ako na walang binayaran kahit 5 duling na matrikula. Ang tanging puhunan lang talaga ay sipag, tiyaga. Ayan po. Pero paglaon ng mga panahon, alam nyo ba, makinig kayong mabuti. Na-realize ko na hindi pala masusukat ng grado at medalya ang pagtatagumpay mo sa buhay. Hindi pala matitiyak na kapag achiever ka noong nag-aaral ka, ay hanggang sa tunay na buhay sa labas ng 4 na sulok ng paaralan, ay achiever ka pa rin. Totoo yan, ako sinasabi ko sa inyo. Dahil sa tunay na buhay pala, diskarte pala ang labanan. Kaya sa bahaging ito ng talumpati kong ito, mahal kong mga mag-aaral at mga magulang, napagbulayan ko yung mga makabuluhang bagay na dapat ninyong laging baunin sa puso at isipan ninyo. Marahil sa dako paroon ng pag-aaral at pagtuklas ninyo ng kaalaman, minsan madadapa kayo, mag-failed kayo. Hindi naman laging successful Mawawalan din kayo minsan siguro ng ganang magpatuloy o kaya naman masisilaw kayo ng sobrang pagtatagumpay. Ito yung mga bagay na sa palagay ko, dapat ay taglay ninyong palagi. 6 na bagay lang to, pagkatapos nito may quiz tayo, kaya makinig kayong mabuti. Ang una, huwag nating hayaang sa paghahangad nating maging magaling, makalimutan nating maging mabuti. Alam ko at natitiyak ko na lahat kayo ay magagaling. Kaya nga kayo tatanggap ng pagkilala sa araw na ito, di ba? Dahil pinagbuti at pinaghusay ninyo ang pag-aaral ninyo, hindi ba? Ang punto ko rito ay, huwag nating hayaang dahil sa kagustuhan nating laging may award, ay nakakapandaya tayo ng kapwa natin. Nakakapanlamang para lang masabi na tayo ang magaling. Ano po? Kung minsan pa ay nakakapanakit na pala tayo ng iba dahil sa gusto natin ay tayo ang magaling. No, 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 masama po yun. Maging patas tayo sa laban ng buhay. Dahil sa paglabas ninyo sa paaralan, hindi na ballpen at papel ang labanan. Diskarte at husay na sa pakikipagkapwa-tao ang mas magiging matimbang. At maiiwang palamuti na lang yung mga medals and certificates na matatanggap ninyo. Mas masarap sa pakiramdam na nagtagumpay ka dahil totoong pinaghirapan at pinagsikapan mo ito. Sana naunawaan ninyo, uulitin ko ang una, huwag nating hayaang sa paghahangad nating maging magaling ay makalimutan nating maging mabuti. Dito na papasok ang pangalawa. Gaano man tayo kagaling, lahat kayo magagaling, alam ko yan, pero tandaan nyo, gaano man tayo kagaling, laging may tao mas mahusay sa atin. Matuto tayong makinig at tumanggap ng pagkakamali. Achiever ako. Alam ko na ito. Alam ko na yan. Nagkakamali ka dyan. Hindi lahat ng pagkakataon tayo ang mahusay. Ano po? Hindi lahat ng pagkakataon tayo ang nasa itaas. Sabi nga, di ba, bilog ang mundo. Yung nasa itaas, magugulat ka na lang, nasa ibaba na pala. Magkakamali at magkakamali tayo sa buhay. Pero alam nyo, wala namang kaso kahit nagkakamali tayo kasi wala namang perpekto, no? Ang mahalaga natututo tayo at hindi na natin inuulit yung pagkakamali natin. Naintindihan po? Yun. Naintindihan? Ay, very good. Nawala na tuloy ako. Hahanapin ko lang, ha? May mga taong darating sa buhay natin na magtuturo ng dapat at hindi dapat gawin. Matuto sana tayong maging mababa at marunong makinig. Bakit? Dahil mula sa pakikinig, diyan nagmumula ang pagkaunawa. Alam nyo, hindi man kayo lahat maging magaling na tagapagsalita.
Lahat kayo, kaya ninyong maging mahusay na tagapakinig. At mas malawak ang mauunawaan ninyo kung magaling kayong makinig. Sana ay naunawaan ninyo, uulitin ko ang pangalawa, gaano man tayo kagaling, laging may taong mas mahusay sa atin. Matuto tayong makinig at tumanggap ng pagkakamali. Ayan, pangatlo na tayo. Makinig mabuti. Ang tagumpay ay maningning. Ano ibig sabihin ng maningning? Shiny. Brilliant. No? Makinang. Ano po? Ang tagumpay ay maningning, makinang. Huwag nating hayaang sa kaningningan nito ay masilaw tayo at di na makita ang mga bagay na tunay na mas mahalaga. Alam kong tuwing sasapit ang mga ganitong pagkakataon sa buhay ninyo, hindi maipaliwanag yung kaligayahan ninyo, ano? Na mayroon sa mga puso ninyo, sabi nga, di ba, #feeling proud, #feeling awesome. Okay lang yan, kasi deserve nyo yan. Deserve nyo yan kasi pinaghirapan nyo yan. Pero yung kaningningan ninyo, kung minsan, yung kaningningan na yan, kung minsan, magiging nakakasilaw. Di ba? Pag maningning ang araw, nakakasilaw yan. At kapag tayo ay nasisilaw, hindi ba? Napipikit ang mga mata natin. At hindi natin nakikita ang ibang mga bagay dahil sa sobrang silaw natin. Huwag nating hayaang sa sobrang tayong masilaw sa mga tagumpay natin. Sa sobrang paghahangad nating maging maningning, nalilimutan nating mapag-ukulan ng pansin yung iba pang mahalagang bagay sa buhay natin. Gaya po ng ano po yung tinutukoy yung mahalaga pa? Oras. Di ba sabi nila, sikat na sikat yung kasabihang, time is gold daw, hindi silver. No? Ibig sabihin, mataas ang uri. Oras. Oras para magpahinga. Sa sobrang sipag yung mag-aral, naaabuso nyo na pala yung isip at kalusugan ninyo. Hinay-hinay lang, ano? Oras para saan naman? Oras para sa pamilya ninyo. Baka hindi nyo na napapansin yung mga tao sa bahay ninyo. Habang patuloy kasi kayong magkakaedad, mahal kong mga awardees, mga mag-aaral, makinig kayong mabuti. Tandaan ninyo na mas magkakaedad din ang mga magulang ninyo. Oo, kasi yung papa ko hindi nakasama kasi hirap na yung paa niya. Kasi may edad na siya, no? So that's it. Kaya dapat i-cherish ninyo. Nasaan na ba ako? So ayan, lagi ninyong tanawin ang inyong mga magulang at iparamdam yung pagmamahal ninyo at pagpapahalaga sa kanila. Nawa ay naunawaan ninyo, uulitin ko yung number 3. Ang tagumpay ay makinang, maningning. Ano? Huwag nating hayaang sa kaningningan nito ay masilaw tayo at di na makita ang mga bagay na tunay na mas mahalaga. Pang-apat na tayo. Ang mataas ay ibinababa at ang mababa ay very good, itinataas. Laging magkaroon ng pusong mababa at marunong tumanaw sa lahat ng naging bahagi ng pagtatagumpay natin. Alam ba ninyo? Alam ba ninyo? Siyempre hindi pa. O, eto na. Subok ko na ito sa lahat ng pagkakataon ng buhay ko. Totoong ang may mababang puso ang laging panalo. Ang laging mas masaya, ang laging mas kontento. Dito rin masusubok ang pagpapahalaga ninyo sa lahat ng naging bahagi ng tagumpay ninyo. Hindi naman kayo makakarating sa kinatatayuan ninyo na kayo lang mag-isa, di ba? Paano kayo maa-awardan kung di kayo tinuruan ng teachers nyo, di ba? Nandiyan ang mga magulang ninyo, mga guardians na gumabay at nagpapabaon sa inyo, di ba? Mga kaklase na kasama ninyo sa mga activities ninyo. Mga kaibigan na naging kasangga ninyo. Ano po? Isama na rin natin yung naging crush ninyo sa kabilang section na laging gusto nyong makita umaga pa lang, ano? Na naging inspirasyon nyo rin para i-perfect ninyo ang pagiging perfect attendance awardee ninyo buwan-buwan. Ayan. Pero biro lang, ano? Pero I know for sure, medyo totoo yan. Lahat sila, alam nyo po, mayroong mahahalagang bahagi para makamit ninyo yung pagtatagumpay na mayroon kayo. Dapat marunong kayong tumanaw ng utang na loob at magbalik sa kanila ng mula sa pusong pasasalamat. Naunawaan ninyo, uulitin ko yung pang-4,
Ang mataas ay at ang mababa ay very good. Laging magkaroon ng pusong mababa at marunong tumanaw sa lahat ng naging bahagi ng pagtatagumpay natin. Ayan, patapos na ako. 1 minute na lang. Yun, 1 minute and 1 hour. Ayan, biro lang, no? Kasi yung iba kausap na yung katabi nila gusto ko sa akin lang kayo nakatingin. Kasi nagpaayos ako today para maganda ako sa harap nyo, no? Ayan. So, pang-5 tayo. May pagkakataong mabibigo tayo at ang iba ang magtatagumpay. Maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Totoo ito, hindi lahat ng pagkakataon tayo ang mahusay at magaling. Kung minsan yung kaklase mong tahimik lang sa isang sulok ng silid-aralan, yung biglang napapansin ng teacher, siya na yung magaling. Ano? Darating at darating yung ganong pagkakataon. Huwag tayong maiinggit. Bakit siya ganito? Ginalingan ko naman. Ba't siya yung napansin? Ginawa ko naman yung part ko. Alam nyo, lason sa puso ang inggit. Matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng iba. Kung maiinggit man tayo, yung positibong pagkainggit na ang galing niya, mas paghusayan ko pa para matularan ko rin siya. Gawin nating inspirasyon ang tagumpay ng iba para mas maging makabuluhan ang buhay natin. Nawa ay naunawaan ninyo, uulitin ko yung pang number 5 natin. May pagkakataong mabibigo tayo at ang iba ang magtatagumpay, maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. At eto na nga ang favorite ninyo, ang last item. Ayan. Panghuli o pang-anim, maging mapagpasalamat sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng biyaya, talento, kahusayan at lakas. Baka kasi yung iba, sabi nila, honors na naman ako, galing-galing ko kasi. Talaga, ikaw lang, ikaw yung magaling, gano'n, ano? Alam niyo kasi ako mula noon, hanggang ngayon, totoo ito, no? Actually, lahat naman na sinasabi ko totoo. Tuwing may award ako, masaya ako, oo. Sino ba namang normal na tao ang hindi masaya, di ba? Tatanggap ka ng medal. Pero ang laging laman ng puso ko, may medal uli ako. Okay. Ibig kong sabihin dito ay okay lang sa akin kung meron. Kung wala naman, okay lang din, ano? Pero kasi mindset ko na galing sa Diyos kung may award man ako o wala. At never kong inisip na magaling ako, kaya nagtatagumpay ako sa paningin ng tao. Laging nasa isip at puso ko na Diyos Ama ang may kaloob ng husay at talino ko. Kaya sa Kanya lang din lahat ng mga pagtatagumpay at kapurihan. Kung nagtatagumpay man tayo, yun ay hindi dahil talagang magaling tayo. Yun ay dahil magaling ang Diyos natin. Pinaghusay niya tayo. Tandaan natin lagi na sa ibabaw ng lahat, laging puso natin ang matimbang sa mata ng lumikha. Hindi niya tayo susukatin sa dami ng medals natin at taas ng grades natin. Sa husay natin sa iba't ibang larangan. Susukatin niya tayo sa laman ng puso natin. Sa laman ng puso natin. At hangad kung naunawaan niyo ito, uulitin ko ang panghuli at pang-anim, maging mapagpasalamat sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng biyaya, talento, talino, kahusayan, lakas at buhay. Ayan, sa wakas, natapos ko rin ibahagi sa inyo itong mga matibay kong pinanghahawakan at pinaniniwalaan sa buhay. Kaya siguro, napili ako na maging tagapagsalita ninyo sa araw na ito. Siguro, I'm pretty sure darating ang panahon at pagkakataon na hindi nyo na ako maaalala at kung ano tong nangyari, kailan tong araw na to, anong oras to. Pero sana itong naibahagi ko sa inyo ang tumatak sa puso at isipan ninyo. At hangad kong isabuhay ninyo para mas magkaroon ng kabuluhan. Alam niyo po sa kasalukuyan, siguro narinig nyo kanina, iniwan ko na yung DepEd. Pinag-resign kasi ako ng asawa ko. Opo, hindi. Pero kasi mas gusto kong mag-focus sa pagiging content creator. Isa po akong content creator sa kasalukuyan at talagang umiikot na rin ang mundo ngayon sa social media. Makinig kayong mabuti. Sino rito ang may Facebook? Taas ang kamay. Lahat may Facebook na, di ba? Sige, ibaba nyo na mga kamay ninyo. Ang mundo ngayon umiikot na rin sa social media. Pero tandaan ninyo, ako bilang isang influencer,
naniniwala ako na ang social media, hindi lang siya pastime or hobby. Wala akong magawa, mag-i-scroll lang ako ng Facebook, ng Instagram, ng kung anong social media platform. Ito ay investment ng inyong mahalagang oras kung saan pwede kayong matuto, magbahagi ng kaalaman at lumago pa. Kaya, maging matalino kayo sa paggamit nito. At hayaan nyo na rin ako na i-invite kayo sa pagkakataong ito na isupport ako sa aking social media, ang aking YouTube channel. Malapit na mag 1 million subscribers. Aubrey Bermudez. Punta kayo mamaya, assignment nyo yan ha. At sa aking Facebook page na Learn English with Teacher Aubrey, nagtuturo ako doon ng English lessons. At yan yung pinagkakaabalahan ko sa buhay. Gumawa ng video lessons para mas maraming maabot yung pagtuturo ko World Wide Web. At syempre sa ngayon din po, isa rin akong event host. Nag-host ako ng lahat ng uri ng event. Pwede nyo akong i-follow sa aking Facebook page na Your Host Aubrey. Pwede kayo dong mag-send ng inyong mensahe. So much for that. Muli, maligaya ang puso ko na masaksihan kayo at maging bahagi ng natatanging araw ninyo. So this time, ganito ha, umupo nga lahat ng maayos. Lahat ng mga estudyante, tayo kayo. Ayan, tatayo kayo. Tapikin nyo yung katabi ninyo. Ayan, ayun. Sabihin ninyo sa katabi ninyo, kumusta na ang beshi ko? Pero biro lang, hindi yun yung sasabihin nyo. Ang sasabihin nyo ang galing mo. Go! Ayan, ang galing ninyo. Sige, congratulations. Upo na kayo. Ayan. Ngayon naman yung mga magulang na proud. Alam ko yung feeling ng mga magulang, proud yan no? Tayo po kayo. Ayan, tayo po kayo. Ang hindi po tatayo, wala pong medal ang anak. Ayan, tumayo sila. Oh. Biro lang po Ngayon naman sa mga magulang, yung iba dyan, guardians po, no? Ng mga mag-aaral, tapikin ninyo ang katabi ninyo at ang sasabihin nyo po, mahusay at mabuti kang magulang. Go! Ayun. Ayan, marami pong salamat. Masaya po ako para sa inyo. Pwede na po kayong maupo. At syempre naman, eto yung mga guro naman natin, tayo naman po kayo. Ayan. Ay, tayo po yung mga guro natin. Ang hindi po tumayo, ibig sabihin may edad na. Ayan, nagtayuan sila lahat. Oh. Ayan. Ngayon, tatapikin ninyo yung katabi ninyong guro. Ang sasabihin nyo, isang batch na naman ito, tumatanda ka na naman. Pero biro lang po, ang sasabihin nyo ay, we made it. Yes, ayan, palakpakan natin ang ating mga guro. Ayan, upo na po tayo. Diba? We all deserve to be appreciated kasi lahat tayo may bahagi sa mga pagtatagumpay na ito ng mga bata. Sa lahat, mabuhay kayo at binabati ko po kayo sa inyong pagtatagumpay. Maraming salamat po at sumaatin nawang palagi ang basbas at paggabay ng Panginoong Diyos. Once again, congratulations to all the awardees. Palakpakan niyo po ang inyong sarili. Bigyan natin ang lead ng masigabong palakpakan ng ating panauhing tagapagsalita, Ginang Aubrey Bermudez Badaguas. Maraming salamat Ma'am Aubrey para sa iyong mensahe ng inspirasyon sa mga mag-aaral. Tunay nga na ang iyong sinabi ay napakatotoo. Pati yung mga guro dito sa likod ay nag-umahan ng luha talaga. Totoong-totoo at sana maraming napulot ang ating mga mag-aaral. Maraming salamat Ginang Aubrey Bermudez Badaguas sa pagbibigay ng inspirasyon at paglalaan ng oras dito sa aming programa. Para igawad ang plakay ng pagpapahalaga, akin pong tinatawagan ng Ulong Guro 3 at pinuno ng Departamento ng Araling Panlipunan, walang iba kundi si Ginoong Christopher S. Conaja. Itinatawagan po ang ating panauhing pandangal at ang ating punong guro, kasama na rin ang ating ulong guro sa matematika para sa paggagawad ng sertipiko. So babasahin ko po yung citation. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 3, Central Luzon, Schools Division of City of May Kawayan, Bangkal Integrated School, Bangkal City of May Kawayan. Certificate of Recognition is presented to Aubrey Bermudez Badaguas in grateful acknowledgement of her distinguished
and invaluable service rendered as guest speaker during the 34th Recognition Rites with a team graduate ng K-12 hinubog ng matatag na edukasyon, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion. Given this 12th day of July in the year 2023 at Bangkal Integrated School, Bangkal City of May Kawayan, signed Genaro P. Relente, Principal 3. Palakpakan po natin ang ating guest speaker. Muli maraming salamat, Ginang Aubrey Bermudez Badaguas.